Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kotsero. Mula ito sa El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Narito ang mga salita na ginamit sa kabanata. Una, Noche Buena, araw ng Pasko. Kotsero, nagmamaneho ng kalesa. Imahen, larawan. Utusan, katulong. Karitela, sasakyan na hinihila ng kabayo. Tulisan, rebelde, mga taong lumalabag sa batas. Kasindak-sindak, kagulat-gulat o nakakatakot. Tutungo, pupunta. Nasulyupan, nasilayan o nakita. Kairel, kadena ng relos. Tumistis, pumutol. Iyong pakinggan ang salaysay ng Kabanata 5 ng El Filibusterismo, ang Noche Buena ng isang kotsero. Gabi na nang makarating sina Basilio sa San Diego. Kasalukuyang inililibot na ang prosesyon. Sila ay naabala ng husto sapagkat nalimutan ng kotsero ang kanyang sedula. Kaya noong maharang sila ng mga Gwardiya Sibil ay naging dahilan upang mabugbog muna ito bago nakaalis sa lugar. Dumaan ang prosesyon. Isa-isang pinarada ang mga santo at santa na inaalagaan ng bawat pamilya. Nauna ang imahe ni Metusalem, sinasabing pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo. Kasunod ang imahe ng 3 haring mago. Samantala, nang makita ni Sinang ang itim na haring Melchor, ay nakapagpaalala ito sa kanya. Itinanong niya kay Basilio kung nakawala na ba ang kanang paa ni Bernardo Carpio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Sa pagpapatuloy ng prosesyon, kasunod ang mga batang malulungkot sa pag-ilaw. Sumunod si San Jose at kasunod nito ang mga batang may mga parol. Sa dulo ng prosesyon, makikita ang Berhen. Nakatapos na ang prosesyon. Kalaunan, napuna ng mga sibil ang karitela. Wala itong ilaw. Dahil dito, naparusahan muli ang kotserong si Sinong. Nasulyapan ito ni Basilio, ngunit naglakad na lamang siya. Kapuna-puna na bahay lamang ni Kapitan Basilio ang tila masaya sa mga nadaanan ni Basilio. May mga manok na pinapatay. Nasilip ni Basilio ang kapitan na nakikipag-usap sa kura, sa alperes at kay Simon. Nagkakaunawaan na tayo, Ginoong Simon, ani ni Kapitan Basilio. Pupunta tayo sa Tiani upang tingnan ang iyong mga alahas. Isang kairel ng relo ang bili ng alperes kay Simon. Isang pares na hikaw naman ang ipinapabili ng kura. Ani ni Basilio, si Simon ay may kasindak-sindak na pagkatao. Ang lahat ay nakapaghahanap buhay sa bayang ito maliban sa kanila. Sa tahanan ni Kapitan Tiago, iginagalang si Basilio, lalo na ng matandang utusan nang makita kung paano tumistis ng may sakit si Basilio na parang walang anuman. Nagpahayag ng ulat kay Basilio ang mga utusan, mga kalabaw na namatay, mga katulong na napipiit at ang namatay na matandang nagtatanod sa gubat. Nang hinayang si Basilio nang malaman na dahil sa katandaan namatay ang matanda. Nang mabanggit ang huling balita ukol sa pagdukot ng mga tulisan kay Kabesang Talis ay hindi na nakapaghapunan si Basilio. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.